mula dekada 70s hanggang unang bahagi ng 2000s. Sunod-sunod ang mga kasong biglaang pagwala sa Amerika. Mga taong lumabas lang ng bahay, nagmaneho pa uwi o tumawag sa pamilya at pagkatapos ay hindi na muling nakita. Hindi pa uso noon ang GPS, tracking apps o kahit CCTV sa mga kalye. Kaya kapag may nawala, mahirap na agad itong sundan o i-track. Sa maraming pagkakataon, ang mga polis ay mabagal kumilos. Lalo na kapag teenager o young adult ang nawawala. Madalas sinasabi, naglayas lang siguro o babalik din yan. Pero paano kung hindi sila basta umalis? Paano kung may mas madilim na nangyari sa kanila? Maraming kaso nagsimula sa simpleng lakad. Pauwi mula sa party, may tinatawagan habang nasa daan o naglalakad sa kalsada. Pero matapos ang huling tawag o huling sighting, tuluyan silang nawala. Ang hirap nito ay may mga iniwang sasakyan o gamit pero ang taong nawala ni Anino wala. Dahil dito, maraming pamilya na natiling naghihintay. Ilang taon, dekada nang lumipas pero wala pa rin kasagutan. Hindi nila alam kung buhay pa ba ang kanilang mahal sa buhay o kaya nila ito mahanap. Sa ilang kaso, ibang kaya hindi natagpuan. Ang mga ganitong kwento ay nag-udyok sa mga tao na baguhin ang sistema. Nagsimulang panawagan para sa mas agarang aksyon tuwing may nawawala. Isang halimbawa nito ay ang Brandon's Law sa Minnesota na nag-utos na seryosohin agad ang mga adult missing cases lalo na kung may peligro. Ngunit kahit may mga bagong batas na, hindi pa rin natatapos ang mga tanong. Saan sila napunta? Anong nangyari talaga sa mga biktima? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakatanyag at pinakakaibang kaso ng pagkawala mula sa Amerika. Lalong-lalo na ang mga kaso hanggang ngayon ay bumabagabag sa isip ng marami. Mga misteryong tila walang sagot. Handa ka na bang sumilip sa dilim at alamin ang mga kwentong hindi matahimik? Tara, buksan na natin. Bukod dito, may 5 kwento na ibabahagi ko sa inyo tungkol sa mga pagkawala o mga disappearances. Kung mahilig ka sa mga kasong tila imposibleng maresolba, paki-like, share, at subscribe na sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. May 14, 2008, isang tahimik, malamig na gabi sa Marshall, Minnesota. Sa kadiliman ng isang rural na kalsada, may isang binatang na wala na parang bula. Si Brandon Swanson, 19 years old at isang estudyante mula sa Minnesota West Community and Technical College. Kilala siya bilang maayos, masipag at walang bisyong bata. Pero sa gabing yun, tila binura siya ng mundo. Galing siya sa isang get-together sa Canby. Ayon sa mga nakasama niya, hindi naman daw siya lasing. Pero bandang alas 12 at habang pauwi, may nangyaring hindi inaasahan. Saan nga ba siya huling nakita at bakit hindi na siya umuwi? Alas 12:30 ng madaling araw. Tumawag si Brandon sa kanyang mga magulang. Sabi niya, natrasan ang kanyang kotse sa isang kilid ng kalsada malapit daw sa Lind, Minnesota. Kalmado ang tono niya, parang walang masyadong alalahanin. Hiniling niyang sunduin siya. Habang nasa tawag, sinabi niyang nakita niya mga ilaw ng Lind. Tumagal ang usapan ng halos 47 minutes habang sinusubukan ng mga magulang niyang hanapin siya. Nagpatay hindi sila ng mga headlights pero ang mga magulang niya hindi nila makita si Brandon. Sa huling bahagi ng tawag, isang malakas na sigaw ang narinig. Oh shit! Naputol ang linya, hindi na siya muling sumagot. Ano kaya ang nakita niya? Anong nangyari? Bago siya biglang napasigaw, nagulantang ang kanyang mga magulang. Agad silang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit ang sagot sa kanila ay baka naglayas siya. Hindi agad sinimulan ng investigasyon. Ilang oras ang lumipas bago nagsimula ang search operation. Biglang nahanap ang kanyang kotse sa isang kalsadang may graba sa gilid ng bahay ng Porter na malayo sa Lind. Ibig sabihin, maling direksyon ang akala ni Brandon. Ayon sa cell tower data, malayo siya sa iniisip niyang location. Naliligaw ba siya o sadyang may mali sa naririnig at nakikita niya? Hindi sumuko ang kanyang pamilya. Dinala ng mga investigador ang mga search dogs. Nakasunod ang mga aso sa amoy ni Brandon mula sa kotse hanggang sa may ilog, ang Yellow Medicine River. Pagdating sa kabila ng ilog, biglang nawala ang scent. Posible kayang tumawid siya sa ilog pero kung nanunod siya, nasaan ang katawan? Gamit ang mga helicopters, drones at divers. Sinuyod nilang lugar pero wala ni isang pirasong ebidensya ang nakita. Walang cellphone, damit o sapatos. Para bang naglaho siya sa hangin. Dahil sa mabagal na tugon ng mga pulis, lumaban ang mga magulang ni Brandon para baguhin ang sistema. Sa tulong ng mga mambabatas, naipasa ang Brandon's Law noong 2009. Sa ilalim ng batas na ito, obligadong agad tumugon ang mga pulis sa mga kaso ng mga nawawalang adults kung may indikasyon ng panganib. Ngunit kahit may batas na, nanatiling misteryo ang pagkawala ni Brandon. Lumipas ang mga taon, wala pa ring sagot. Iba't ibang teorya ang
lumabas. Baka nalunod siya sa ilog, pero nasaan ang bangkay? Di man ng krimen, pero walang kahit anong bakas ng struggle. Sinadya niya maglaho. Pero bakit tatawag siya ng halos isang oras kung plano niya ito? Naligaw at naaksidente. Ngunit kalmado pa rin siya bago ang biglang sigaw. May ilan namang naniniwala sa mga paranormal na paliwanag, mga kwento tungkol sa mga nilalang sa kagubatan at mga kaluluwang naliligaw. Ngunit hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya. Ilang taon na ang lumipas, pero si Brandon nanatiling nawawala. Wala siyang iniwang bakas, wala ring kasagutan. Ang tanong na bumabagabag sa marami, anong nakita niya sa huling sandali at bakit siya tila kinain ng gabi? Ikaw, anong sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Brandon? Noong July 19, 1991, isang 12 years old na batang lalaki mula sa El Monte, California ang sumama sa kanyang Boy Scout troop para sa isang overnight hiking trip sa Mount San Gorgonio. Ito ang kauna-unahang overnight trip ni Jared Negrete. Bagamat excited siya, hindi siya sanay sa ganitong klaseng aktibidad. Habang umaakyat, napansin ng mga kasama niyang nahuhuli siya sa lakad. Ayon sa ilang hikers, nakita na lang sinusubukan ni Jared na mag-shortcut sa mga switchbacks ng trail na isang delikadong hakbang lalo sa matirik na bahagi ng bundok. Ngunit bakit siya piniyagang maiwan? Habang papalapit sa summit, sinabi ng Scoutmaster na babalikan niya sa Jared sa pagbaba. Ngunit pagbalik nila, wala na sa Jared sa lugar kung saan siya huling nakita. Agad silang bumalik sa base camp at humingi ng tulong. Sinimula ng search and rescue operation kinabukasan. Pero bakit hindi agad sinimula ng paghahanap? Mahigit 150 volunteers ang sumala sa paghahanap kay Jared. Ginamit ng helicopters, infrared scanners at mga search dogs para masuyod ang 45 square mile na area ng bundok. Sa ikatlong araw, natagpuan ang ilang personal na gamit ni Jared. Isang backpack, beef jerky, candy wrappers at isang kamera. Ngunit nasaan si Jared? Nang i-develop ang film mula sa kamera, 12 larawan ang lumabas. Karamihan ay mga tanawin ng bundok. Ngunit ang huling larawan ay isang close-up ng kanyang muka. Ang kanyang mga mata at ilong lamang ang kita na tila kuha sa dilim gamit ng flash. Bakit niya kinuhanan ng sarili sa ganong paraan? Maraming haka-haka ang lumabas. May mga nagsasabing naligaw at naaksidente daw. May haka-haka ding biktima ng krimen si Jared. Higit sa lahat, may nakapagsabing inatake daw ng hayop si Jared. Ngunit wala ni isa sa mga teorya at haka-haka ang napatunayan. Ano nga bang tunay na nangyari kay Jared? Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang kaso ni Jared. Walang bangkay, walang ebidensya, at walang kasagutan. Ang kanyang pamilya, lalo ng kanyang ina na si Linda, ay patuloy na umaasa na balang araw ay malaman nila ang katotohanan. Ngunit hanggang kailan sila maghihintay? Mahigit 3 dekada na lumipas mula nang mawala si Jared. Ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na binabalot ng misteryo. Ikaw, anong sa tingin mo ang nangyari kay Jared Negrete? Sa unang tingin, parang normal lang ang araw ni Maura Moray noong February 9, 2004. Isang 21 years old na nursing student mula sa University of Massachusetts Amherst. Pero sa likod ng kanyang mga kilos, may bumabagabag. Nag-email siya sa mga professor at supervisor niya. Sinabing may namatay na pamilya, pero fake ito. Nag-withdraw ng $280 mula sa bangko. Bumili ng alak at agad na bumiyahe pa north papuntang New Hampshire. Walang pasabi at walang paliwanag man lang. Ang tanong ay, anong dahilan kaya ng biglaan niyang pag-alis? Habang gabi na, sa isang liblib na party ng Route 112, nabangga ang sasakyan ni Maura sa snowbank. May isang lokal na bus driver ang huminto at inalok siyang tumawag ng tulong. Pero tumanggi si Maura. Sabi niya na contact na siya sa cellphone kahit walang signal sa area. Pagdating ng polis, ilang minuto lang matapos ang tawag ng residenteng iyon, nawawala na si Maura. Bakit siya tumanggi sa tulong? At saan siya agad nagpunta? Sa malamig at madilim na kagubatan. Sa loob ng kanyang sasakyan, nandoon pang kanyang makeup, wallet, jewelry, school papers, at iba pang gamit. Pero wala ang cellphone at debit card niya. Isa pa, may bakas ng red wine sa driver's seat at labas ng kotse. May mga iniwang signs si Maura, pero imbis na masagot ang mga tanong, mas lalo ito nagdulot ng kalituhan. Tumakas pa siya o may mas malalim na dahilan sa mga iniwan niyang bakas. Simula noon, napakaraming teoryang lumutang. Umalis daw siya para magsimula ng bagong buhay. May kumuha daw sa kanya
Nawawala ba siya sa kagubatan at hindi na matagpuan? Wala ni isa sa mga ito ang napatunayan at walang konkretong ebidensya. Posible bang si Mora mismo ang nagplano ng lahat ng ito? Isang taon matapos ang pagkawala, isang lalaking lumapit sa tatay ni Mora. May dalang kutsilyong may bahid ng dugo. Sabi niya, kapatid daw niyang pumatay kay Mora. Agad sinuri ang ebidensyang ito pero walang nahanap. Walang bangkay, walang fingerprints at walang kasong naisampa. Isa lang ba itong panibagong kasinungalingan o natabunan na ang tunay na krimen? 20 taon nang lumipas pero parang kahapon lang ang gabi ng pagkawala ni Mora. Hanggang ngayon, wala pa ring sagot. Noong 2024, naglabas ang mga otoridad ng age progress photo para ipakita kung anong itsura ni Mora sa ngayon kung buhay pa siya. Pero tanong pa rin ng lahat, nasaan si Mora? May pag-asa pa kayang makita siya? Sa kabila ng malawak na paghahanap, media coverage at mga bagong leads, nananatiling isa sa pinakamisteryosong kaso sa Amerikang pagkawala ni Mora Murray. Walang bangkay, walang witness at walang malinaw na motibo. Ikaw, ano tingin mo ang nangyari kay Mora Murray? Tumakas, nawawala o may mas madilim pang sikreto? Isang buo at masayang pamilya ang biglang nawala habang nagka-camping. 7 buwan silang hinanap pero ang totoo, natagpuan sila sa pinaka-nakakilabot na paraan. Nung Labor Day weekend ng 1974, nag-camping sa Carberry Creek ang Cowden family. Si Richard, 28 years old, si Belinda, 22 years old, at ang mga anak nilang sina David, 5 years old, at Melissa, 5 months old. Wala silang ibang nais kundi ang mag-relax sa kalikasan. Pero kinabukasan, September 1, huling nakita si Richard at ang kanyang anak na lalaki sa isang tindahan na bumibili ng gatas. Pagkatapos noon, wala na silang dalawa. Paano biglang naglaho ang isang buong pamilya sa gitna ng gubat? Pagdating ng ina ni Belinda para sa Sunday dinner, wala siya natatnan sa campsite kundi ang mga gamit na tila iniwang minamadali. Wallet, relo, pagkain at ang bote ng gatas. Wala na ang pamilya. Kinabukasan, nakita ang alaga nilang aso, si Droopy, na paikot-ikot malapit sa kalsada. Mag-isa si Droopy. Kung may emergency, bakit hindi sila humingi ng tulong? Nasaan sila? Agad nagsagawa ng search operation ng mga otoridad kasama mga volunteers, military at forest rangers. Sinuyod nila ang buong lugar. Gumamit pa sila ng helicopters at infrared cameras. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang bakas ng pamilya ang nakita. Paano nawala ang isang buong pamilya na parang bula? 7 buwan ang lumipas. Noong April 1975, 2 gold prospectors ang nakatagpo ng katawan ni Richard na nakatali sa isang puno sa isang malapit na kuweba. Natagpuan ang mga katawan ni Belinda, David at Melissa. Ayon sa autopsy, si Belinda at David ay binaril gamit ang 22 caliber na baril. Si Melissa naman ay namatay dahil sa blunt force trauma. Hindi matukoy ang sanhi ng kamatayan ni Richard dahil sa advanced decomposition. Sino may kakayahan at motibo para gawin ito sa isang inosenteng pamilya? Lumabas sa investigasyon ang pangalan ni Dwayne Lee Little, isang convicted murderer na pinalaya ilang buwan bago ang pangyayari. May mga reports na nakita siya sa lugar yung panahon ng pagwala ng pamilya. Ayon sa isang inmate na nakasama niya sa kulungan, inamin daw ni Little ang krimen. Ngunit sa kabila ng mga circumstantial evidence, hindi siya na-charge sa krimen na ginawa niya. Bakit hindi sapat ang ebidensya para kasuhan si Little? May nagsasabing isang random act of violence daw ang nangyari sa pamilya Cowden. May haka-haka na may kanalaman sa Little sa krimen o di kaya'y may iba pang sangkot na hindi pa natutukoy. Ang kakulangan ng ebidensya at testimonya ay nag-iwan ng maraming tanong. May pag-asa pa bang malaman ang buong katotohanan? Ang kaso ng Cowden family ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong Oregon. Hanggang ngayon, isa ito sa pinaka-nakakilabot na unsolved mystery sa estado. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit sa mga lugar na inaakala nating ligtas, may mga panganib na nagkukubli. Paano natin masisigurado na ligtas ang ating sarili at pamilya natin sa ganitong mga panganib? Noong August 8, 2013, isang ordinaryong gabi sa San Angelo, Texas. Pero para sa 26 years old na si Brandon Lawson, ito ang simula ng isang kakaibang gabi na magiging laman siya ng mga podcast, forums at TV shows sa sumunod na mga taon. Si Brandon ay isang oil field worker. May live-in partner siya na si Ladessa at may 4 silang anak. Pero noong gabing iyon, may kakaibang tensyon. Nag-away sila ng live-in partner niyang si Ladessa at umalis siya ng bahay. Sinabi niyang
Pupunta siya sa kanyang ama na nasa ilang miles ang layo. Pero bandang 12:30 a.m. tumawag si Brandon sa kanyang kapatid na si Kyle. Naubusan daw siya ng gas sa Highway 277 malapit sa Bronte, Texas. Humingi siya ng tulong para madala siya ng gas. Pero teka lang, dito na nagsimula ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang papunta si Kyle, tumawag si Brandon sa 911. Ani ni Brandon, "Oo, nasa gitna ako ng parang. Naubusan ng gas yung truck ko. May isang kotse dito. May humahabol sa akin. Papasok sa gubat. Pakibilisan nyo." May humahabol daw sa kanya. Saan galing yun? Sino? At bakit? Ang call na ito ay naging isa sa pinaka nakakilabot na bahagi ng kwento. Hindi malinaw ang ibang parte dahil mahina ang signal. Pero ilang beses niyang sinabi na pakiusap at tila takot na takot. Pero teka, may isa pang kakaiba. Wala siyang sinabi tungkol sa eksaktong location niya. Kaya kahit anong gawin ng dispatch, hindi nila siya malocate. Pagdating ni Kyle at ng girlfriend niya, nakita nila ang truck ni Brandon. Iniwan sa gilid ng kalye pero walang Brandon doon. Tinawagan nila si Brandon pero either hindi nasasagot o on and off ang signal. Sa isa sa mga tawag, tila sinabi ni Brandon na nadurugo ako. Pero pag-check ng mga pulis, ang truck walang dugo, walang signs of struggle. Parang bigla na lang siyang nawala. Ang tanong, nasaan si Brandon? At sino ang tinutukoy niyang humahabol sa kanya? Nung una, may mga teorya na baka may drugs na involved, baka paranoid siya o baka nagtatago lang. Pero sa mga taong nakakilala sa kanya, hindi raw siya ganoon. Isa sa mga iniisip ng pamilya, baka daw may nakasulubong siyang masasamang tao habang naghahanap ng tulong. Baka daw na aksidente o baka may mas malalim pa. Hindi rin gaanong seryoso ang naging investigasyon ng mga otoridad sa simula kasi nga may record si Brandon ng drug use noon. Pero habang tumatagal, lumalalim ang misteryo. Ang mga taon ay lumipas. Walang ebidensya, walang katawan at walang sagot. Ang pamilya ni Brandon, lalo na sila Tessa at Kyle, ay hindi tumigil sa paghahanap. Nag-organize sila ng search and rescue teams. Nagsama ng mga volunteer at private investigators. Pero parang walang nagbubunga sa mga ito. Para sa mga nakikinig ngayon, imagine ninyo ang pakiramdam ng isang pamilya na halos isang dekada nang naghahanap ng mahal nila sa buhay pero wala ni isang lead. Fast forward sa 2022, may nadiskubreng skeletal remains malapit sa area kung saan huling nakita si Brandon. Sinuri ang mga ito at noong February 2023, kinumpirma na kay Brandon Lawson nga mga buto. Patay na siya. Pero hindi pa rin tapos ang misteryo. Walang malinaw na cause of death, walang sugat na nakita at walang sagot kung bakit siya tumakbo sa gubat. Hanggang ngayon, walang ideya kung totoo pang may umahabol sa kanya o kung may third party na involved. Ngayon na alam na natin kung nasaan ang katawan ni Brandon, isang tanong ang nananatili. Bakit siya namatay? Sa likod ng 911 call niya, may misteryong hindi pa rin nalulutas. Sa tingin mo ba, may naganap bang foul play o aksidente lang talaga ang lahat? Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Tagalog Mystery Hub. Dito, binubuksan natin ang mga kwento sa likod ng katahimikan. Hanggang sa muli, paalam.